sinusunod nyo? The will of God or the will of the Allah or the will of the devils residing in Malacanang? Ay nagsiklara na magkakaroon sila ng rally. Ang frustration ko ay how many religious denomination are there in the Philippines? Ang INC lang ba ang nakakaalam na ang corruption sa Kongreso ay todo-todo? INC lang ba ang nakakaalam na tayo ay ninakawan ng 25 tons of food? INC lang ba ang nakakaalam na ang PhilHealth, ang GSIS, ang SSS ay nanakaw ng ating bangag na presidente? How many more religious leaders have enjoined the INC? Sino ang sinusunod nyo? The will of God or the will of the Allah or the will of the devils residing in Malacanang? Gumisig na tayo bawat Pilipino. We only have one country. Isa lang ang bansa natin. Kailan pa tayo nanakawan muli? Marcos noon magnanakaw, ngayon mas magnanakaw ang Marcos ngayon. Ako pangkaraniwan tao lang ako. Paglabas ko sa daan, makakakita ko ng makwento ko lang sa inyo. Isang nagtutulak ng kariton. Kasama ang pamilya. Minsan tinanong ko siya, saan kayo nakatira? Ang tinuro niya sa akin ay sa kariton. Kanina daw. Kaya na? Oo. Yan. Turn on. Minsan naglalakad ako sa kalsada. May nakisa akong isang pamilya. Nagkakarito, nagkakalakad. Tinanong ko yung ama. Sabi ko, saan ka nakatira? Tinuro niya sa akin yung kariton. Kasi nasa harapan siya na ng overcourt eh. Kasi sabi niya sa akin, kaya sila nasa overcourt, yung kanilang needs, yung iingay, maliligo, ay nagpapaalam sila doon sa nakasign doon sa overcourt. Samantalang itong tao na ito, sabihin na natin, na kumikita ng 170 pesos sa isang araw, nangangalakan siya. Yung 70 pesos, pamimili dun sa labas. Yung 100, papasok niya sa isang tindahan na may resibo. Ang isang resibo sa tindahan may bato yan. Magkano ang bat ng 100 pesos? 12 pesos. 12 pesos. I-multiply mo yan sa 365. It is almost 4,300 pesos. Itong pera ng to ng isang mama na walang nabubuhay sa kariton, nanakawin pa sa Kongreso, nanakawin pa sa Senado. Wala ba kayong awa dyan? Kay gaganda ng mga damit nyo, nakasignature pa kayo. Ang relo nyo mahirap bigkasin dahil masyadong mahal. Nasaan ang inyong mga puso? Nasaan ang inyong mga kaluluwa? Itong mamang ito na walang bahay na nangako ng ating presidente na 1 million houses na kanyang ipagagawa bago siya mahalal. Nasaan na ngayon yun? Ni 300,000 ata, wala pa. Sino ang kanyang kontraktor sa nagagawa ng housing nito? Mga kapwa ko Pilipino, magising na po tayo. Wala na tayong pera after 3 more years. Pag si Marcos pa, kung naging presidente natin, hanggang matapos sa 2020, wala na po tayong pera. May mga religious leaders, pasensya na po kayo. It's about time na sundin natin kung ano ang totoo. Alam niyo naman, malinong-malina ang presidente natin. Saan pa kayo papanig? The will of God or the will of the devils residing in Malacanang Palace. Yun lang po ako. Tandaan niyo muli, Goliath was defeated by David because God prepared David. Yun lang po. And I know we will win this. It's only a matter of days. Natatandaan ko nung nasa EDSA kami, kakaunti kami. Merong kasabihan sa scriptures, from small things comes which is great. Kakaunti tayo, kakaunti ang nagsasalita na katulad ko. When INC came out, it will be another Guinness Book of Record. Yung nakaraang rally ng INC ay Guinness Book of Record. More than 1.5 million. Siguro naman, in 2 million people coming out from their houses, matatango na si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, isa ka lang. We are 120 million
Pilipinos. Nagmamakaawa na kami. Maawa ka naman sa amin. Kasi yung hirap namin, hindi mo natanas. Kaya ganyan ka. Nanganak sa You are mentally not sound. You're physically not capable. Please, step down na. Kailangan ka na namin bumaba. Maawa ka naman sa bigay mo sa isang successor na pwedeng maging presidente. You are not capable of being a president of this republic. We have only one country and we have to love it. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa mga we will win this fight. Ba yung ginawa nila na hatiin yung pondo ng AKAP na hinati ng Senado at saka ng Kongreso? Unconstitutional na yon. Sabi ko nga, wala nang batas na sinusunod si Martin Romualdez. Wala na siyang batas na sinusunod. Kasi ang sinusunod niya is leading to communist dictatorship. Nakita naman natin yan. Ang ginawa sa Quadcom, wala din sa konstitusyon eh. Kahit ang Vice President, kanilang pinaglalaroan. Di ba? It's because kung napaglaruan nila ang Vice President, how much more yung hindi Vice President matakot sa kanila. Di ba? Nakita ninyo yung patutunguhan sa ginawa nila. They're practicing kangaroo court because ginamit nila ang komunista para litisin yung mga kalaban nila sa politika. So unconstitutional yun. Kaya nga dapat ang tao magsigaw na. Sir, anong masasabi nyo doon sa DPWH? Hindi naman sila nanghingi ng dagdag na budget pero binigyan sila ng 280 billion additional. Ito pa. Kasi yan ang source of funds nila sa pagnanakaw. Alam mo, ang pondo, kung anong ihingi ng Executive Department, yun ang ibigay ng Kongreso. Because the power of the purse nasa kanila. Inabuso lang nila. Pero kung anong hiningi sa Executive Department for implementation, yun lang yun. Huwag ninyong dagdagan. Pwede nagdagan eh. Because, sabi ko nga, ang tawag ko nga dyan, dinagdagan nila ng devil funds. Anong ibig sabihin ng devil funds? Diba ang devil nang buminsi ka, punta ka dito ka, diba? Dito, kaya bibigay ko sa'yo. That is used for yung paninintal ba, sa Bisaya ba? Diba? Para magkaroon siya ng maraming politikong papanig sa kanya, para kung ano yung gusto niyang gawin na labas sa utak niya, masusunod, yun ang devil funds. In fact, that is an program funds. Dalawa, pinipirahan nila ang regular funds, pinipirahan nila ang mga insertion kasi within the regular funds may insertion sa lahat na department including DPWH, di ba? Lahat na pinapasukan ng insertion for pagnanakaw yan. Tapos may komisyon ka. Iyon na nga, maglagay ng pira, kaya nga yun ang pinalagad ni Bibi Sara sa education. Di ba? Umalag siya dahil pinapasok ni Tambaloslos yung insertion para sila ang ng project. Maglagay sila ng pagpatang sa project na wala dito, wala roon. Tapos sila mag-control sa mga contractor. Kaya ito kasi yun paparating pa lang ang mga budget deliberations. Yung mga sinasubmit ng Executive Department, nasa utak na yan ng mga politiko,